Kailan ang Vox Populi nyo kung Lito Banayon? Ako, malupit yung Vox Populi namin na yun ng Lito Banayon. Ang dami niyang nilabas doon ng mga hindi niya pa nilalabas sa buong buhay niya. Nailabas niya na lahat ng ilalabas niya pero yun hindi pa. Ngayon pa lang, kaya abangan niyo yan. Next Saturday yan. Saturday, Webes, ganun. Ha? Oh, ayan na, California, hindi magpapatalo. Naka, ewan ko lang kung mga taga-California, mga ano yan. Mga parang medyo, ano rin yata, parang medyo, intindihin na lang natin kung medyo naghihirap din yung kanilang buhay. Oo, pabayaan nyo na kung medyo talagang gipit din ng mga tao. Ganun. Huwag nyo na masyadong, ano, huwag nyo na masyadong pigay-pilin. Topic tayo. O, 40 minutes na. Sige, mag-topic na tayo. Happy Sunday, Banateros. Batihan pa lang, 40 minutes na. Sige na, mag-topic na tayo. Tapusin na itong tagtanto ni Marcos. Yung Marcos Buang. Ayan. Magandang araw, mga Banateros. Nandito na naman. Boss Dada, ang pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Oo, nandito na naman tayo. Magkakwentuhan na naman tayo. Mag-discuss na naman tayo. Kung wala pa may token. At para marami mamatay ng mga galit sa mga Duterte. So, kailangan ninyo i-share itong video nito. Pag sinunod ko, magagaya kayo sa taga-Japan, niloko ng show. Ano ba yung sinasabi ko kanina? Matinding kasi. 3513 3513 Nabalitaan natin. Kasi talaga pag wala. Kahit saan mo dali, walang matutubuhan talaga yung engagement. First, hindi na nila siniseryoso. Bobo yung mga congressman. Hindi na po, yung mga congressman, ang iyabang nila. Ang iyabang nila sa mga hearing nila. Kumakaano sila ito, dali lang, amalit kasi yung dito sa script dito sa may malaki. Si Osam Life Experience, salamat sa iyo dyan sa may Perth, Australia. Ikaw lang ang nagmumura na nakaka-good vibes. So naman, nagmumura na nakakatawa. Iba naman kasi yung nagmumura lang tapos binabawi ko yung tao tayo. No, parang ako yung chewing ko yung logo. Mahilig pa muna, pero expression na. Pero pag binura ko na si Bongbong, totoo mura yung expression. Ano na yun? Freedom of expression. Ayun na nga mga president. Yung mga congressman na yung mga tanga yan. Yung mga congressman na yan. Ang iyabang yan sa kanilang mga re-election, legislation. Pagka ano yan, di ba kung tatanong yan? Answer, yes or no. Ganun lang yan. Kahit si Pangulong Duterte, sinabihan nila ng answer by yes or no. Sabi ni Pangulong Duterte, magkakaroon. Kangin na mo, Diyos ko. Tapos sasagot sa iyo ng yes or no. Answer only by yes
ang galing-galing nila, di ba? O eto, nakakatawa. Pagdating ng impeachment court, gano'n ba sila kaseryoso talaga? Gano'n sila sa kaseryoso at gano'n sila sigurado na may impeach nila si Sara. Even this congressman, mga boss, hindi nila, alam nila na hindi nila mai-impeach si Sara. Even this congressman, ayaw nila na on live TV, mapahiya sila at magbuka silang mga tanga kasi wala naman silang mga ebidensya talaga. Wala. So ang gagawin nila, nakaupo lang sila doon, panis na mga laway nila. Si Luis Roca, putsang ina, nagpapalobo na ng laway. Pag nakaupo na gano'n, nagpapalobo na ng laway. Alam niyo ba yung laway ni Luis Roca, pwede mong gamitin mahitiban? Oo. Pag kinuha mo yung laway ni Luis Roca dito, gagaling lahat ng sakit. Sakit na kasukasuhan, sakit mo sa may bigay ka, may bigsak ka, pag pinahit mo yung laway. Saka kung alibay yung swela sa sapatos mo, humihiwalay na. Pag nilagyan mo ng laway ni Luis Roca, didikit mo. So, ganun yan, mga bossing. Si Chen Jok, magaling daw yan. Si Leila de Lima, magaling daw yan. Si Luis Ro, abogado, magaling daw yan. Sabi ko, ang ganda ng pangalan ni Luis Ro, Beatrix eh. Pangalan ng mga mababait na tao yun, Beatrix. Pagkakinan niya, tapos pagtingin mo yung mukha ganun. Gago lang. Pangit. Tingnan yan. Pangalan ang ganda, pero yung mukha ang pangit, tapos yung ugali ang sama pa. O, sino pa? Si Ridon. Si Ridon, ano yan? Abogado rin yan. Pero hindi ko alam kung... May dalawang klase kasi na abogado. May abogadong bobo, tsaka may abogadong magaling. Si Ridon, pinsan ni Gadon yan. Pareha silang bobo. O, ngayon, yung mga yan, tinan mo, asan sila? O, asan sila? Pupunta sila sa mic kapag ka magsasalita lang sila. Kapag ka magbibigay sila, mag-deliver sila ng kanilang tawag na ba nila, initial speech, gano'n. O, yun. Pagka ilaayanan nila yung kanilang argument, ilalabas nila. Pero, sila, syempre sila ang nakakaalam ng kaso eh. Sila ang nag-hearing nun dyan sa Committee on Justice, sa Quadcom, sa kung ano-ano po. Di ba? Tondo, gano'n. O, sila ang nag-hearing yan doon. So, dapat alam nila yung kaso. Sila yung mahilig mag-akusa sa mainstream media. Dapat, kapisado nila yung kaso. Di ba? Pero, tangina niyan, wala silang alam sa kaso. Bakit? Inasa nila eh, yung impeachment proceeding, yung pagpresenta ng mga ebidensya, pagpresenta ng mga witness, pag-cross-examine, o kung ano-anong ginagawa. Inasa nila sa mga private prosecutor, sa mga, hindi naman mga congressman na mga, kaya si Kapunan na may Alzheimer's na yan. Di ba? Kung talagang magaling sila, at kung talagang alam nila na yung certainty of conviction napakataas, at kung alam nila na talagang solid ang kanilang ebidensya, hindi nila yan ipapahawak sa kung kani-kanino. It's your time to shine. History yan ng Pilipinas. Magiging history ng Pilipinas yan. Ha? Kung ako yung pupunta doon, tapos ako yung mismo magpipresenta ng ebidensya, kung alam ko na malakas, ako mismo pupunta ron, magpupunahan yung mga gagong yan. Oo, kasi sisikat sila dyan eh. Ang pinakasikat na politiko sa Pilipinas, si Inday Sara. So kapag kasi Inday Sara na-convict, kapag si Inday Sara nakatunayan mo talaga na magnanakaw siya, hindi ba? Baka patay ka na, sikat ka pa rin. Di ba? O pero bakit si Beatrix na mukhang na mukhang tarsier. Si Beatrix, bakit hindi siya ang nagpipresenta noong mga ebidensya? Bakit hindi siya nagpipresenta, hindi siya tumatayo doon para magpresenta ng testigo? Bakit si Dilima hindi? Bakit si John? Akala ko bang galing siya? Ang galing ni John. Ang galing ni John. Bakit hindi siya? Oh. Bakit hindi si Dilima? Bakit hindi si Zamora? Bakit hindi si si Defensor? Bakit hindi si tanga sila at sila ang nandoon. Imagine mo, congressman ka. Tapos, Narbasa, Bagets. Tapos yung isa, ano po yung dito? Tapos yun, ipapahiya siya. Tapos si Sison, normal na abogado lang. Lalamunin sila, congressman sila. Mai-expose na mga tanga sila. And at the same time, mai-expose. Binlukan, yes. Mai-expose na wala sila talagang mga kaya nandun lang sila. Napapalaki sila ng mga betlog, yung mga almoranas nila, hinimas nila, yung mga hat-hat nila sa singit, tinakamot nila pa simple. Oo, si Ridon, pag namulangot daw yun, 3 daliri, ganun, tapos iniikot. Tangin na
ilang araw na yan na kanilang iuupo dyan, eh pinagsisilbihan nila yung mga constituents nila, yung mga distrito nila, yung mga marginalized sector na kanilang nire-representa. Katulad yan, sabi ko nga sa inyo, si Rog Garcia ba yun? Basta yung ng One Rider Party List, putsang ina, ilang araw na siyang nakaupo dyan. Oo, ilang araw na siyang nakaupo dyan. 600 meters, take the exit toward Abu Bakr Siddiq Road. Take the exit toward Abu Bakr Siddiq Road. Sinasaksak na yung mga rider. Pinapatay na yung mga rider, mga bossing. Tapos siya, representative ng rider, nandun sa impeachment, nakanganga doon, nakatanga. Hindi mo alam kung nagsasalsal ng palihim ang putang ina. Oo, yung nakatanga. Anong oras? Ilang araw na yung hearing na yan? O, 2 linggo na yung hearing na yan. 6 na araw na. 6 na araw na silang hindi nakakapagtrabaho. Putsang ina niya, mas may silbi pa sila sa kubeta kaysa dun sa mga trabaho nila. Ba't may silbi sila sa kubeta? Kasi yung kubeta, putsang ina, salo ng ihit, mga ipak ng mga yan. Kain pa ng kain ng libre yung mga yan dyan sa Senadong mga hayop yan. Ang main na trabaho ng isang congressman, magbalangkas ng matas. Ang daming problema ng Pilipinas. Makakatulong sana yung mga utak nilang kalahati lang. Pag pinagdikit-dikit mo kasi yung utak ng mga nandiyan dyan sa impeachment, yung mga congressman dyan, makakabuo ng isang utak eh. Oo, putsang ina nyo, 1/4 lang ang mga utak ng mga 1/8 lang yata eh. Mga walang biyaya mga yan eh. Oo, nasasayang yun, imbis na sana ginagamit nila yung utak na yan, ang mga ikirap mo, para sana makatulong sa mga magsasaka, sa mga may isda, tapos na naman, may hindi na naman, may gera na naman, mahal ng gasolina, mahal po, tangin na yung kuryente natin, grabe, nag-away kami nanay ko. Nag-away kami nanay ko dahil sa kuryente, kasi tatakbo sila sa bahay, ang nila, ang bili na sa kuryente, 8,000, galit na galit ako. Sabi ko, inuulam nyo ba yung kuryente? Ipapadala naman ako ng allowance yung pang-ulam ah. Ang ginagawa sa kuryente, hindi naman mo yan. Tawid sa akin namin yung ginagawa ko, hindi na nga kami. Tinatong nga namin, kinakit There's a speed camera ahead. ano na daw nila yung hélice ng ventilador para lang umikot. Kahit daw mainit eh. Sabi ko, tingnan mo. Minsan, alam mo yung sobrang mahal na kuryente. Yung mga bossing natin parang naging praning ako. Sabi ko, tatatlo kayo sa bahay ko, paano naging 1,000 yan? So, umuwi ako, tapos nag-imbestiga. Pinatay ko yung main switch namin. Pinatay ko, tinignan ko para akong tagi. Gabing-gabi, pina-flashlight ko. Hindi naman ako umiikot. Kasi kapag pinatay ko daw yung main switch, tapos umiikot yung kontador, sabihin ko, nagnanakaw ng kuryente. Oo, para akong tanga. Sinita pa ako ng kapitbahay namin. Oh, yung nagawa mo dyan. Sige, boss, dada ako, tinitignan ko yung kontador. Takit mo yan, ba't gabi mo tinitignan? Liwaliwanag kanina, hindi mo kanina tinignan yan. Alam mo ba? Kontador naman namin to ah. Alam kasi yata nagnanakaw ko ng kuryente kasi pinatay ko yung pinatay ko yung switch. Hindi umaanda rin. Ibig sabihin, consumption talaga din. Wala pa. There's a speed camera ahead. So ayun yung ibig ko sabihin na dapat itong mga hayop na congressman, mga senador na ito, problema yung kung paano mapapagaan. Ako nagpabayad ako ng kuryente. Imagine, nasasaktan ako kapag hindi nga ako nasaktan ng jowa ko. Hindi nga ako sinaktan ng mga ex ko. Pero sa tuwing inaabot ng nanay ko yung pusobre ng nirado, putang ina, ang sakit-sakit ng puso. Oh, grabe, ang mahal. Oh, dahil sa mga hidden charges at kung ano-ano pa. Tsaka nagmahal talaga ngayon dahil na nagmahal dahil na may gera dyan sa, hindi naman tayo self-sufficient, may gera dyan sa Middle East. Ang mahal. So,
dapat nag-ano siya, tao dito, nag-iimbestiga siya sa Puli Bubumili. Yun talaga dapat nag-iimbestiga kasi yun talaga, nakaw yun. Nakaw yun mismo si Bongbong Marcos, nag-ano siya, nagsona siya, sabi niya, mahiya naman kayo. Ibig sabihin, even Bongbong Marcos is acknowledging, accepting na may pagnanakaw talaga sa kanyang administrasyon. Anak ng tinapay. May magnanakaw sa kanyang administrasyon, siya mismo ang umamin nun. Siya mismo ang umamin. Tapos, kita mo, aabot to hanggang ano, dapat nyo nang iniimbestigahan ni Erwin Putang ina ka. Sinabi na nga nung amo mo na mahiya naman kayo, tapos hindi ka nahihiya, hindi ka nagpapa. Dahil dito sa impeachment na ito, yung mga importanteng hearings, wala na. Monday, Tuesday, Wednesday, ang kanilang impeachment. May Webes at Biyernes, hindi nag-hearing ng mga committee to mga putang ina ng senador na ito. Pati itong mga hayop na mga ano na ito, pati itong mga hayop na mga kongresista na ito, hindi rin sila nag-ano, hindi rin sila mga bossing nag-hearing. So ayun ang malaking problema natin, yung flood control scandal, hindi na yan madidiscuss. So yun napagtatakpan na yan. Napagtatakpan, tumataba na nga si Bongbong Marcos dahil hindi na nag-uusapan yung flood control scandal. Natatandaan nyo, nung makaraan si Bongbong Marcos parang paano na. Nakita nyo yung tsura ni Bongbong Marcos, parang putang na dalawang bulate na lang ang figure na masusunod na kay Mimali siya. Pero nakita nyo ngayon, ang taba na naman ni Bongbong, ang taba na naman, ang sigla na naman ng tarantado. Bakit? Kasi hindi na naman siya napag-uusapan. Flood control mess, hindi na pag-uusapan. Nang tagumpay, si Tito Soto, si Lacson, at saka si Erwin Tulfo, nakapagtatapos. Yung There's a speed camera ahead. impeachment. Ganon. Impeachment. Ano ba ang pinagtatakta ng impeachment aside from yung flood control scandal? Budget ng 2027. Hindi ko alam ito. Pero yung budget ng 2027, imagine mo, aabot ito hanggang Pasko, di ba? Pag umabot ito hanggang Pasko, Lunes hanggang Miyerkules, Webes, Biyernes, hindi na sila nagtatanong. Ngayon, ito problema. Pinirmahan na ng Pangulong Panggagadyo. Yung budget natin, 7 trillion na naman. 7+ trillion na naman yung budget natin sa 2027. Kung tayo na yung budget ng 2026 na 7 trillion din, hindi pa natin nararamdaman. Putsang ina, pinag-uusapan na naman nila yung 7 trillion na budget sa 2027. May mga There's a speed camera ahead. Gaano kalaki ang pera gagastusin nila sa impeachment? At least 2 billion. 2 billion ang gagastusin nila dito sa impeachment na ito, na ang hinahabol 125 million. Kung sa 125 million, tila mo 50 million na lang yung kanilang hinahabol because according to COA, properly accounted naman yung pera na yan. Meron lang mga konti na kailangan nila ng mga additional information at additional documents para ma-write off yung natitirang ilang billion. Ganun na kaliit yung hinahabol. Tapos, ang laki-laki ng ginagastos dyan sa impeachment na yun. Ang pasang na, pinirmahan na yung trillion na budget. Pinirmahan na yan. So, kailangan balangkasin na ngayon. Yung mga congressman na babalangkas ng budget, nasa impeachment. Yung mga senador na babalangkas ng budget para sa 2027, nasa impeachment. Lahat buti sa Congress, kahit pa paano, ang dami nilang tanga doon, di ba? 300 silang tanga. At least ilang tanga lang yung nandiyan dyan sa Senado ngayon na nung impeachment. Pero ang dami mga tanga doon sa Congress. Hindi na magagana yung mawala yung mga yan. Kung yung senador, talagang pila yung senador. Bakit? Lahat sila nakakatulog dyan, yung tatlo nakakulong pa. Yung dalawa, nakakulong, yung isa nagtatakbo pa. So, ang laki ng problema natin mga bossing. 7 trillion ang budget natin for 2027. Anong araw na ngayon? July na August, September, October, November, December. Meron na lang silang 5 buwan para planuhin kung saan mapupunta yung 7 trillion na yun. Busy sila sa impeachment. Anong gagawin nila? Yung 7 trillion na yun, putang ina niyan, nanakawin nila yung paano. Gagawa na naman sila ng mga ano-anong tarantado kung saan nila ilalagay yan, di ba? Tapos, pag ibibigay nila sa Senado, madalian na naman. Madalian na naman yan hanggang sa ipipressure sila. Siyempre, ang mga senador, busy sila sa impeachment. Tapos, paano nila ngayon i-scrutinize yung budget ng 2027 kung busy sila sa impeachment? Yung mga congressman na wala sa impeachment, kung tayo na nilalagay na nila yung mga pera sa 2027 doon sa mga kalitan. Nilalagay nila yun, kasama na yung mga komisyon nila. Pagdating yan sa Senado, wala nang oras yung Senado para pag-aralan yun kasi nga, masyado silang busy dyan sa impeachment. Ano mangyayari sa budget ng 2027? Tandaan nyo. Kailangan nakawin nila yung There's a speed camera ahead. kasi nga, 28, putang ina eleksyon na. Kailangan makakuha na sila ng sandabukal na pera para
pagdating ng 2028 elections, meron silang pang tustos. Sa 2028 kasi, ang budget mo dyan, kalahati lang yung magagamit mo sa 2028. Dahil nga, Mayo, actually hindi nga kalahati, June, July, August, September, October, November, December. 7 months na lang na budget ang magagamit mo talaga dyan. Kasi yung unang tatlong buwan, February, March, April, May, unang 5 buwan, ano pa yan administrasyon na pera pa yan. So, ang pera ng susunod na administrasyon sa 2028, pang 7, There's a speed camera ahead. 27. Dahil dyan nila kukunin lahat ng pera para sa pambili nila ng boto sa 2020. Pambayad sa Mobilec, pambayad kay Kapitan, pambayad kay kay ganito, kay ganyan, pambayad sa mga hayop na yan. Yun ang malaking problem. There's a speed camera ahead. In 500 meters, keep left to stay on Happy Baccarat Sadiq Road. Keep left to stay on Happy Baccarat Sadiq Road. Continue on Happy Baccarat Sadiq Road for 9 kilometers. Malaking problema natin. At tayo, nalilibang tayo sa impeachment, hindi natin naaasikaso yung flood control. Ito, malaking problema. Yung 2027 budget, nakawin nila yan para sa 2028 election. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Kaya ako po, naisip niyo ba yan? Ako na nakaisip niya. Oh, naisip niyo ba yan? Naisip niyo yung ano na yan, yung mga bagay-bagay na yan. Kung hindi niyo naisip yung mga bagay-bagay na yan, ayan, na ibinigay ko na sa inyo. O, ibinigay ko na sa inyo yun. Hindi nyo alam, no? O, di ba? Hindi nyo alam, no? Yung 2027 talaga, plano nilang itago yan. Plano nilang itago yan. Pag dahil sobrang busy nilang lahat, i-ano nila yan. Wait lang, wait lang, Diyan lang kayo. O, diyan lang kayo, wait lang. Yun. Oo. So, ayun ngayon, mga bossing, yun na ngayon ang ano natin, yun ang problema natin. Kaya kailangan aabangan natin ng lahat ng ito, yung mga krimen na nakikita ninyo, yung mga nakikita ninyo ng mga kung ano-anong ginagawa nila ngayon, yung mga awayan ng mga senador. Ano yan? Kaya si Ping Lacson hindi humihinto ng pagbanat para laging may mapag-uusapan. Kaya hindi sila humihinto ng pagbanat kay Alan Peter Cayetano, para hindi sila humihinto. Kapag masyado kang na-focus kasi doon, makakalimutan mo flood control at saka yung 2027 budget. Pustahan tayo kung naging pinaka-normal niyang budget ang 2024 at 2025. Yung 2027 budget, maniwala kayo, puntahan na yan, ubus yan. Walang programa. Tandaan ninyo pagka-election, walang projects. Bawal ang mga pagbibigay ng pera sa mga proyekto. O, kasi parang lumalabas na rin parang binibigay mo na ito. So, bawal na yan. Lagi nyo tatandaan yan, O, so, yung 2027, lagay nyo sa isip ninyo, ano na yan, budget yan para sa 2028 talaga. O, yung nanakawin nila dyan, ubus yung 2027 para sa mga pansarili nilang kapakanan. Congressman, yung mga senador na yan, putsang na nakawin nila, pati yung Malacanang yan. Lalo na yung Malacanang. Kailangan nyo nang nakawin yung 2027 na yan. Hindi nyo pwedeng nakawin yung 2028 kasi kalahati sa susunod na administrasyon na. Kailangan niyang ubusin lahat ng kapangyarihan niya sa pagnanakaw. Lahat ng talino ni Bongbong sa pagnanakaw. At saka ni Romualdez. Kailangan na nila to. Kasi nga, 2028, tatakas ng Pilipinas yung mga yan. Kailangan, siguro 10 aeroplanong pera ang dala-dala nila para makapagtago sila sa batas o para hindi sila mahahabol ng mundo. There's a speed camera ahead. Di ba? O,
So, yung mga boss natin. Magsisimula tayo ng video. Eto, i-ano natin, reaksyonan natin itong video, itong gulol na ito. Mamaya na kaya yan. Hindi, sige, mabilisan lang. I-ano natin itong video nitong OWA. Si Kokey na napakayabang, napakagaling sa press con, pero hindi kayang tumayo sa podium, hindi kayang tumayo sa Senado, sa impeachment court para patunayan na meron talagang pagkakasala si Inday. Ang galing sa press con, si Inday, ganito si Inday, ganyan. Ang galing sa mga interview, pero bobo naman. Bakit? Kasi kung talagang magaling siya, at talagang sigurado siya na si Inday Sara ay makukonvict niya, siya mismo dapat ang nagpipresenta ng ebidensya. Siya mismo. Nasa niya doon kay lipunan. Months you see what's happening present. It shows you uncertainty. Inasa kay lipunan, kay kapunan, at kung sino-sino pang mga abogado, inasa nila doon. There's a speed camera ahead. Pag-usas sa social media, itong mga tao. Ngayon, eto, meron siyang mga sasabihin dito na conflicting sa kanyang mga pahayag na. Sige, sabi kasi, sayang aksayado lang sa oras yung impeachment. Ako naniniwala talaga, aksayado sa oras pa. Una, hindi mai-impeach yung Inday Sara. Hindi nila kayang maabot yung 16 na votes na threshold. Hindi nila kaya. Hindi nila kaya. At habang bumababa yung mga bossing, yung votes to complete, bumababa. So kung mabilis ma-achieve yung votes to complete, mas mabilis ma-achieve yung votes to complete. Tandaan niya. So malabo doon. They cannot and will not ever convict Inday Sara. Unang-una sa lahat, senador ako. Masyadong sikat. Bumoto ako sa impeachment ni Inday. Hindi nasira yung chances ko sa Visayas sa Mindanao. Duterte, Visayas sa Mindanao yan. Hindi mo kayang manalo bilang isang senador ng Luzon lang ang hawak. Kahit gaano karami ang boto ng Luzon, hindi yan mas dadami sa boto ng Visayas at Mindanao. At kapag in-impeach mo ang isang presidente o presidensya mo na very popular hindi lang dito sa Luzon, kundi pati sa Visayas at Mindanao, dahil si Pangulong Duterte taga si Mindanao. O tapos sabi niya, maray din siya. Si Inday Sara, taga Mindanao. At syempre, yung mga kamag-anak nila nagkaalat yan sa buong Visayas at Mindanao. And sikat na sikat talaga sila sa Visayas at Mindanao. Hindi naman siguro kaya magsalita ng Bisaya. Nang katulad ng magsasalita ng Bisaya ni Inday Sara, itong mga tatakbo, presidente sa mga susunod na eleksyon. So, kanila ang Visayas at Mindanao.
exit will be on the right.